So, good morning, Canada. So, yun, kakarating ko lang. Galing ako dun sa coastal community na ayun, dun kasi nag-open ng British Columbia ID or dun ka rin pwede mag-open ng, ng driving license. So, yun nga, punta ko sana doon para kumuha ng BCID or British Columbia ID. And at the same time, gusto ko rin sana mag-exam for learner's license. Kasi once may learner's license ka na, sa mga tulad kong wala pang lisensya, may lisensya ako dati sa Pilipinas kaso nawala na matagal na. So, open ako doon, take ako ng exam. Once na makapasa ako, pwede na ako mag-drive. Pero, dapat may kasama akong pro driver license holder sa tabi ko na nasa passenger seat sa harap. So, pwede na ako mag-drive ng gano'n kung makakapasa ako. So, ang training ko, yung exam ko ay bukas. 10 o'clock. So, sana makapasa ako, guys. May napasa ako. Pwede na ako mag-bike. Pwede na ako di pa rin ako pwede bumili ng car. Kasi, wala pa akong pambili. Tsaka, after a year pa yon, bago pwede ako mag-road test. At kung makakapasa ako doon after a year, yun na. That will be the time na pwede na ako mag-drive ng car na mag-isa ako. So ngayon, hindi pa pwede. Ano pa ba? So yun, nakabili rin ako ng, ano pa mga binili ko kanina. Kabili ako ng aking, ano pang binili ko? Bumili ako ng plancha. Ayan. Yung mga ng kabayan. Tulad ko, na wala pang pambili. Na walang pambili. Ayan. I bought it for $5.99 dun sa SOS thrift shop. Parang mga ukay-ukay na mga kung anek-anek. Dami ko nabili. Ito, yung lock sa bike ko. At yung aking ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Nabili ko to for $3.99. Tapos, since 50% ang blue tag, nakuha ko siya for $2 na lang. Tapos ito rin, bumili pa ako isang lock. Kasi mahirap na. Baka mawala yung pagkamahal-mahal kong bike. Mahal yan $90 yan. Kung-convert mo, diba? Sa Philippine peso, magkano na yun? Almost 4,000 pesos na yun. Well, so ngayon, para sa akin, necessity ang magkaroon ng bike dahil nga sa around 2 kilometers ang biyahe ko mula dito sa tinitirahan ko papunta doon sa aking workplace. Ito rin. Kita nyo ba to? Ay, wala. Natanggal ko na yung tag. Price tag. Diba? Mahal yan. Nabili ko yan for $3.99. $3.99. Diba? Almost $4 lang. Doon din sa SOS thrift shop. Maganda. Parang bago pa. Importante lang may maggamit ko. Natakot na mag-isa ako. Baka mag-bike ako nang wala akong helmet. Madali pa ako, diba? Ay. Ayun, kwento ko nga pala. Galing ako sa magsimula Dubai, papunta dito. Alam nyo ba? Sakyan ko Air France. So, from Dubai, layover cost ng 4 hours sa Paris, CDG France. Mula Dubai papunta doon, tingin ko ako lang yung nag-iisang Pinoy. Tapos from Paris to Canada, tingin ko ako rin lang yung nag-iisang Pinoy na nandun sa plane na sinasakyan ko. Wala lang, nakakalang. Sabi ko ba Dubai, wala man lang kahit hindi ko makausap at least man lang
may komportable ako na, ay, may ibang kabayan akong kasabay. Pero wala, parang wala akong nakita. Kaya dito, natutuwa ako actually dito sa Parks View, dito sa Vancouver Island. Every time nakakakita ako ng Pinoy, tumtuwa ako. Ang sarap sa pakiramdam. Gahay ako sa kanila. Magahay din sila sa akin. Kasi nga, ilan na kami mga kabayan dito. Siguro, including dun sa workplace ko, siguro wala pa 30 yung nakikita kong kabayan dito. Sa Parksville lang ha. Kasi napakaliit lang daw ng community na to. Around 12,000 to 13,000 lang ang population dito. Ano pa? Pero alam nyo, nakakatuwa yung mga Canadian. Tuwing lalabas ako, maglalakad ako, or magbabike ako, every time nakikita ko sila, every time nagkakasalubong kami, kahit sa kabilang kalsada pa ako, magkatinginan yung mata namin, hi sila. Hi, how are you there? Oh, I'm good. Nakakatuwa sila. Napaka-approachable nila. I'm just comparing it from Dubai, no? Kasi sa Dubai, mapikit ka lang na gano'n, masulyap ka lang. Sanda mo ka na kabayan yung papaligid sa'yo, especially sa Riga, sa Atwa, di ba? Napakarami, parang wala ka sa ibang bansa pag nandun ka sa Dubai. Pero dito, yun na nga. Tapos yun din, napansin ko talaga, napakababait nila. Sa daanan, hihinto at hihinto talaga sila sa'yo kahit wala ka sa pedestrian. Pero syempre ako, tumatawid ako sa mga pedestrian lanes lang. Hihinto at hihinto sila. Hindi dahil sa may camera, wala masyadong camera. Pero nakasanayan na talaga nila na every time hihinto sila, every time may pedestrians, ay hihinto talaga sila whether sa pedestrian lane yan or mag-jaywalking yung tao, hihinto sila. Mag-giveaway sila lagi sa mga dadaan. Hindi dahil sa may batas, kundi hindi sila, I'm just comparing it from Dubai again na sa Dubai, kaya disiplinado yung mga tao. Kasi mga mahigpit yung batas. Sumusunod ang lahat sa batas. Magkamali ka, fine ka. Dito, I just feel na napakababait nila. Diba? Ginagawa nila yun kasi parang may iwasan disgrasya. Alam mo yun, parang ganun na talaga yung nagiging parang ganun yung nararamdaman ko, ginagawa nila yun from the bottom of their heart because gusto nila, hindi dahil sa takot sila. Kaya isa yun sa mga nagugustuhan ko during my first week here in Canada. Salamat! Mamaya nga po pala ay pupunta kami sa nanay mo. It will take around 30 to 40 minutes drive via car ha. Hindi bike. So susunduin ako dito ng isang kabayan natin. Dadalhin nila ako doon para at least man daw mag-ikot-ikot ako dahil baka mabaliw na ako dito sa bahay. Dahil mag-isa lang ako. Yung landlady ko, Canadian din. Kaya wala talaga ako literal na kabayan na kasama dito. Dito ko na rin pala na-realize na kaya pala ang daming vlogger na kabayan dito sa Canada. Especially sa mga liblib na area. Kasi nga naman, anong pagkakaabalahan mo? Mag-vlog ka na lang. Same time, nasi-share mo pa yung mga daily activities mo. Ayun. O siya, sige. Tutur ko kayo mamaya pagpunta namin ng nanay mo. See you there. Yung ferry papunta ng Vancouver. Kalahating ulo ng baboy 3.14 kg.
at $7. Wow! Grocery. Oh, 150 ha. Pepsi Zero. Oo. Diet Pepsi. Kuha tayo. At 150. Mura na siya. Murang-mura na. Kasi binibili kong 500. Nasa $3. Ito, 150 lang. Okay na. Expiry date will be on. Kasi yan. Tayo dalawa. Mga kasama ko sa trabaho. Welcome to Canada. Superstore. We're doing groceries. $98 per pound. Oh. Parang masarap to. Salmon. Salmon. This is what? What is smoked pig on the road. Smoked pig na to. Oo. Mahal. Kaya. $14.97 ribs. Sport. Mostly, oh. Sige, sir. At ayun na nga. Nasa bahay na po ako. It's 8 o'clock in the evening. Here in British Columbia, Canada. Pero kita niyo naman sa bintana ko. Grand. May araw pa at opo, palubog pa lang yung haring araw. Lumubog na rin, medyo padilim na. Tatakip siling na. Share ko lang talaga yung nabili ko sa Superstore ba yun? Sa Costco. Kasi pumunta kami sa Superstore, Costco, and Walmart. Sinama ko ng mga katrabaho ko. Yun, nakabili nga ako ng kalahating ulo ng baboy na halos 3 point something kg na siya at $7. Diba? Sobrang mura na. Kinonvert ko nga. Pumapalo lang siya ng almost 98 pesos per kg. O, panalo na. Gagawin ko, lulutuin ko siya. I-oven ko na lang. Tapos, hati-hatiin ko for lutuan ulit or reheating. Good for 2 days na yun. Tapos yung the rest, at sigurado haabutin pa na isang buwan. Lalo't kasi mag-isa lang ako, kailangan lutuan ko yung pang ilang araw na lang, 1, 2, 3 araw. Kasi para pagdating ng bahay, pahinga na lang. Sayang na lang, tapos kain. Tapos laro, tapos tulog, tapos may. Yun, yung daily routine ko dito. Salamat po sa pakikinig at sa pagsubaybay sa aking naging daily routine. Pasensya natin, lalamig ako ngayon. May heater kami pero medyo umabot dito sa loob yung lamig. Maraming salamat po at see you po sa mga susunod ko na videos. Art Coast Canada, signing off.